Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, meron tayong time para sumagot ng tanong. Kasi nga, meron tayong overtime na 3 oras dito sa company. Kaya hindi tayo nakakasagot. Tanong niya, kung may bayad daw ba kapag magbe-break contract o bridge contract o hindi na itutuloy yung kontratang pinirmahan natin sa Pilipinas, dito sa Japan, sa mga company na papasukan natin o pinagtatrabahuhan natin. Ha? Palimlim eh. Sarap magkapikita niya ba? Ngayon, isang followers natin dun sa may FB page, si Ma'am Donalyn, sabi niya, Sir, kung meron daw bang bayad kapag nag-break contract dito sa Japan, kapag hindi tinuloy yung kontrata. So, ang may sasagot ko lang dyan ay depende. Depende sa pinirmahan mong kontrata sa Pilipinas sa mga agency dyan. Kung kayo ay pag doon, pumirma kayo kapag sinasaad doon na pag hindi nyo tinapos yung kontrata nyo sa loob ng 3 taon dito sa Japan, ay maaaring magbayad kayo. Kung ilan yung buwan na natitira o magkano yung kabuuang babayaran ninyo. Ganun yun eh. Well, 3 kasamahan ko na po dito sa company namin ang nag-break contract, bridge contract o hindi na tinuloy yung kontrata, ay hindi naman po sila pinagbayad ng mga HR namin dito, sa company namin dito. Ang ginawa lang po nila, kasi dito sa company namin, ewan ko lang din sa ibang company, kasi dito sa company namin, ay dapat kung gusto mong ganun nga, hindi na ituloy yung kontrata mo o magbe-break contract ka na, dapat within 1 month before na sa binabalak mo ay magpapaalam ka na o magbibigay ka ng resignation letter. Para meron silang time, meron silang oras, panahon na makapaghanap ng tao na papalit dun sa pwesto mo. Hindi yung 1 week before ay uuwi ka na. Or 3 days or ganun nga. Baka kasi, wala silang agad-agad na hanap na papalit dun sa pwesto mo. Kaya, yun ang ina-advise namin, ina-advise ko na pagka kayo ay gusto talaga mag-break contract, gusto nyo na umuwi ng Pilipinas, hindi na tuloy yung kontrata dito sa Japan, 1 month before para makahanap ng kapalit ninyo sa pwesto ninyo. At least doon, makakapag-prefer sila. Saka for sure, wala naman kayong babayaran pagka gano'n ang ginawa ninyo. Maayos kayo nagpaalam sa mga hapon, mga leader ninyo, sa HR ninyo, diba? Saka, para may prepare, kasi hindi lang naman po yun dahil sa gusto nyo umuwi ng Pilipinas, makakauwi tayo. Hindi lang, marami po kayong aasikaso yung papel dito, sakali na magbe-break contract kayo. Kung talagang hindi nyo na kaya trabaho, talagang naliliitan kayo sa sahod dito sa Japan, kung yun ang binabalak nyo, mag-break contract na, may advice ko talaga 1 month before para makapag-prepare din po yung company ninyo na makahanap ng kapalit ninyo. Hindi yung basta-basta uuwi tayo. Yun po ang alam pong rules dito sa mga company dito sa Japan. Pero hindi ko po nilalahat na ganun ang rules. Sa company po namin, sa company na po ng pinsan ko, at sa tropa ko, ganun din po talaga ang mga rules nila. 1 month before nagpapaalam sila para makapag-prepare nga yung company nila. So babayaran, ang alam ko wala akong mabayaran as long na maayos ka nagpaalam, binigyan mo sila ng palugit, binigyan mo sila ng time para makapaghanap nga. Yun, pero kung sa agency sa atin sa Pilipinas, bago pa lang umalis papuntang Japan, ay may pinirmahan kang ganong kontrata na pag ikaw nag-break contract, halimbawa sa loob ng 1 taon hindi matapos, naka 7 buwan ka lang, meron ka pang remaining na 5 months na tapusin at hindi mo na kaya trabaho, uuwi ka na. Doon siguro kung halimbawa may pinirmahan ka na magbabayad ka ng 50,000, 50,000 yen o 100,000 yen, yun, talaga magbabayad po talaga kayo kung talaga may pinirmahan kayo. Pero as long na wala naman kayo pinirmahan na kontrata na gano'n na magbabayad kayo kapag umuwi ka ng Pilipinas, ay maayos lang po yung pagpapaalam ninyo na uuwi kayo ng Pilipinas sa break contract ninyo, wala ko kayong mabayaran. Yung ang paliwanag ko, yung advice ko, 1 month before na bago kayo umuwi ng Pilipinas ay magpaalam po tayo. So yun lang po. Hanggang sa muli. Ay, nako, lamig babush.